Nagkasundo ang mag-ama Harry at Doc Benetes na magsagawa ng art exhibit itong si Harry at doon mag-propose ang doktor na nobyo nitong si Lynette. Pagdating ng araw na iyon ay dumating ang mga kaibigan at katrabaho, kapamilya nila Lynette na imbitado nila Annalyn at tuwang-tuwa dahil puro larawan ni Annalyn ang nakadisplay roon. Pero gulat si Lynette nang dinala siya ni Harry sa isa pang kwarto na puno ng kanyang larawan at napalibutan ng mga balon. Naikinamangha naman ng mga panauhin na di mapigilan ni Lynette na tanungin si Harry kung bakit puno ng larawan niya ang naruroon. Dahil walang Harry na sumagot, ay nilingon ito ni Lynette at sa harapan niya walang iba kundi ang napakagwapo niyang nobyo, dalang isang bungkos ng bulaklak. Kinilig naman ang sobra mga panauhin na nanonood, kasama na ron si Doc RJ na tila ba hindi masaya para kay Lynette. Samantala sa mga mata ni Lynette na nagtatanong ng kasagutan mula sa nobyo ay sinabi ni Doc Benetes na gusto niya makasama si Lynette habang buhay, ang babaeng pinakamamahal niya. Sabay luhod at iniabot ang engagement ring at sinabing, "Will you marry me?" Kasabay rin ng pag-ilaw sa kanilang harapan ng karatagang, "Will you marry me?" Masayang-masaya ang lahat na pati si Aling Susan ay halos siya na ang sasagot ng oo para sa pamangkin. Pero gulat ang lahat na nag-walk out si Lynette. Sa pangyayaring iyon na napaya si Doc Benetes ay nagsialisa na rin ang mga tao habang si Tiang Susan at Annalyn ay sinundan nito si Lynette na umiiyak at gulong-gulo ang isipan. Sa pagtatanong ni Tiang Susan kay Lynette kung may kinalaman ito kay RJ ay sinabi ni Lynette na hindi lamang siya handa at nabigla rin sa pag-propose ng nobyo na si Doc Benetes. Sinamahan na lamang ni Tiang Susan si Lynette para makapagpahinga sa kanyang opisina na tila bang gulong-gulo ang isipan. Habang si Annalyn ay gulat nang makita ang tatay RJ niya na gusto pa sanang kausapin si Lynette para tanungin kung may problema, kung masaya ito sa kay Doc Benetes. Pero si Annalyn ay nanindigan na sinabihan ng ama na masaya ang kanyang ina kasama si Doc Carlos. Si Doc RJ na may amnesia ay tinanong ang anak kung naging masaya sila noon ng nanay ni Annalyn. Prangka na sinabi ni Annalyn na hindi dahil may sabit si tatay RJ niya. Wala magawa si RJ na pati si Annalyn ay labag sa paglalapit nito sa nanay niya Lynette. Nalilikha lamang ng gulo sa buhay nilang mag-ina. Samantala, gulat sila Zoe at Moira nang napanood ang live ng pagpropose ng tatay niya Carlos kay tita niya Lynette. Pero lalong nagulat si Zoe nang nakita na tumanggi si Lynette sa pagpropose ni Doc Carlos, kaya niyaya na ni Moira si Zoe sa Eastridge at baka daw inaahas na naman ni Lynette ang kanyang asawa. Pero instead na si Doc RJ ang makaharap nila ay si Doc Lyndon na hindi man lamang natinag sa pagiging matapang at bruhang si Moira. Bagkus may pagtataka si Moira na si Zoe ang takot sa kay Doc Lyndon Javier na humingi pa ito ng sorry si Zoe sa kay Doc Lyndon Javier. Ipagtapat kaya ni Zoe na alam ni Doc Lyndon Javier na hindi siya totoong anak ni Doc RJ Tanya, kundi anak ito ni Doc Carlos Benetes. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.